Ilang sandali pa ay narating nila ang opisina ni Grandma na sinasabi nilang mapupunta raw kay Daniel sa madaling panahon. Napatingin siya sa mga magagandang palamuti sa dingding. It's actually a marbled wall. May mamahaling painting visuals and landscapes na nakadecorate sa bandang iyon na tinatawag nilang parang art gallery sa nasabing floor. Napakagara ng bawat isa. Napalagay niya ay ang mamahal ng mga yun. Napaka-elegante rin ng opisina ni Grandma. Napatingin siya sa white ceiling kung saan may bonggang circle chandelier na halatang napakamamahalin. Hindi rin nakawala sa kanyang 8-seater U-shape na sofa set sa opisina nito kung saan siya nakahimlay. Alam niyang kahit kailan, hinding-hindi magiging ganito karangya ang buhay niya. Sapat na sa kanyang maging may bahay o taga-alaga ng bata kung sakali man. Ewan ba niya nitong mga nakalipas na araw, wala na yung kagustuhan niyang takasan si Daniel. Gustong-gusto niya itong nakikita palagi at naaamoy. Napahinga siya ng malalim, sa kaisipang malabong mangyari yun. Iha, naputol ang pag-iisip niya nang biglang kunin nito ang atensyon niya. Napatingin siya sa direksyon nito. Ano po yun? Sasamahan ka ni Lindy papunta sa opisina ni Daniel. Nakangiting tura nito. Napangiti na rin siya bigla nang wala sa oras. Parang biglang sumigla ang buong sistema niya. Nandito nga pala si Daniel. Dito tayo, Ma'am Bianca. Ituturo ko sa iyo ang daan. Masiglang yakag nito sa kanya at nagpatiunang naglakad. Isang magiliw na tangwang ibinalik niya rito. Siyempre, ayaw niya namang ipahalatang excited siya na makita si Daniel. Papalapit ng papalapit sila sa nasabing opisina nito. Ay siya namang pagtambol ng malakas ng puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang klase ng pagwawala ng puso niya. Namimiss na niyang matitigan ng napakagwapo nitong mukha. Huminga siya ng malalim ng katukin ni Lindy ang pinto at ito pa mismo ang nag-open ng pinto para sa kanya. Tinanguan naman niya si Lindy. Nagpaiwan lang ito mula sa labas ng pinto. Habang papasok siya, ay siya namang paglabas ni Daniel mula sa loob ng main office nito. Agad silang nagkatitigan sa mata ni Daniel. Si Bianca naman, hindi niya magawang magsalita. Gawa ng pagrarambulan ng kung ano sa puso niya. Parang ang nipis-nipis ng hangin para sa kanya. Ganoon ang epekto ni Daniel sa kanya. Hanggang sa makita niya ang isang babae sa likod nito. Daniel, sino siya? Tukoy ng babae sa kanya. Ako ang fiancé. Ano ba sa tingin mo? Wika niya sa isip. Agad na ring napakunot si Bianca nang hindi man lang nag-react si Daniel. Nakatingin lang ito sa kanya. Kumurap siya ng 2 beses. Kasabay noon ay ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Agad din niyang naitago sa likod niya ang pinatake out niyang pagkain kay Grandma kanina. Gusto sana niyang ibigay kay Daniel. Gawa ng past 12 na rin. Ayaw niya itong malipasan ng gutom. Napaurong naman siya nang makalapit si Daniel at ang babae. Mabilis ang processing time ni Daniel bago pa man siya makapag-react. What brought you here? Gulat nitong tanong sa kanya. Nang ma-check nitong totoo nga siya. Bago nito sinipat ang relo sa bisig. Sinama ako ni Grandma. Namasyal kasi kami sandali. Nahiya siya bigla. Ang inappropriate kasi niya sa dalawang kaharap. Napakasimple lang niya habang ang dalawa ay naka-full business suit. Tinuloy na talaga niya ang pagkapahiya niya nang hindi man lang siya nito pinakilala sa babaeng kasama nito. Pansin niya ang paglunok nito nang biglang dumapo ang paningin sa kanya. Siya namang biglang pag-iwas niya ng tingin. Kahit may pagtatampo, nilakasan na lang ni Bianca ang loob niya. Okay lang ako, Daniel. Andiyan naman si Lindy, saka uuwi na rin kami maya-maya. Palusot niya. She tried her best not to stutter. Ayaw niyang mapansin nitong paiyak na siya. Labis-labis ang paghawak niya sa bitbit niyang supot ng pagkain na hindi mapansin ni Daniel. Okay, pakisabi na lang kay Grandma, may lunch meeting ako with Celine. Nanatiling sa sahig lang ang paningin niya bago ang mahinang pagtango niya. Bago niya ito maramdamang naglakad na pala ito palayo sa kanya. Agad namang umabresyete ang babae sa braso ni Daniel. Pagkasarado ng pinto, ay parang biglang nawala ng balanse si Bianca at agad na pahawak sa marmol na pader. Damang-dama niya ang sobrang awa sa sarili. Hindi man lang siya nilingon ni Daniel. Hindi man lang nito naisip na baka nagugutom na rin siya. Mukhang malabo na nga na matutuloy pa ang kasal nila. May pakiramdam siya na ganoon na nga ang mangyayari. Saka yung babae, kitang-kita niya kung gaano ito kasopistikada.
Lamang na lamang ito ng 10 paligo sa kanya. Laglag ang mga balikat niya nang lumabas ng opisina ni Daniel nang mamataan niya si Carol. Madaraanan na sana siya nito nang maramdaman niyang bigla itong nag-about face paharap sa kanya. Gustuhin man niyang umiwas dito ay huli na. "Andito ka pala?" Maarting sambit nito. Saka hinagod siya ng tingin hanggang sa bumaba ang tingin nito sa daladala niyang supot ng pagkain. Kitang-kita niya ang pagniwi nito. "Bakit? Exclusive ba sa'yo ang building na to?" Supladang balik niya rito na nagpaangat sa ibabang labi nito. Hinding-hindi siya magpapaapi kapag ito ang kaharap niya. Galit siya sa sarili dahil hinayaan lang niya si Daniel na umalis kasama ang babaeng si Lynn na yun. "Hindi naman sa pinagbabawalan kita, Bianca. Pero reminder lang, guard your heart. Dahil paano na lang kapag nalaman mo kung ano ang totoong pakay sa'yo ni Daniel? Baka mas nanaisin mo na lang magtago sa ilalim ng lupa." Pairap nitong sambit na sinundan ng malakas na pagtawa bago siya nito tinalikuran. Natahimik naman si Bianca, parang biglang nawala ang tapang niya. Hindi niya nagawang makapag-react kaagad dahil na rin sa iniwan nitong mensahe sa kanya. Alam niyang pasaway ang Carol na yon, pero ang paggawa ng kwento ay malamang ibang usapan na. Hindi niya napigilan ang sariling hindi mag-isip ng masama kay Daniel. Dala-dala niya sa isip ang mga pinagsasabi ni Carol hanggang sa pag-uwi niya ng mansyon. Parang nahihibang na siya sa kakaisip ng mga dahilan at maaaring rason. Hindi maaaring may inililihim si Daniel sa kanya. Kakatapos lang niyang mag-shower nang mamataan ang pagdating ni Daniel. Bukas kasi ang closet nito. Umupo siya sa malambot na sofa. Pagkakataon na nilang magkalinawan. "Meron ka bang hindi sinasabi sa akin?" Napalingon si Daniel sa side niya. Agad niyang sinalubong ang mga mata nito. "The wedding will be held next week. I'm sorry I didn't told you ahead of time. You see, I've been tied up at work." Hinging paumanhin nito. It was a straight answer. Pero hindi man lang nagtagal ang mga mata nito sa mukha niya. Tumango na lamang siya para matapos na ang usapan. Mukhang hindi naman ito nagsisinungaling. Isa pa, hirap siyang magtanong tungkol sa sinabi ni Carol sa kanya. Ayaw niyang makadagdag sa stress ni Daniel sa trabaho. Isa pa, hindi niya rin alam kung paano sisimulan. Lalo na at siya itong ayaw makasal. At heto siya, biglang magtatanong at magiging interesado sa mangyayaring kasal. Ewan ba niya? Nababaliw na talaga siya. Isa pa, pinipilit na lang niyang kalimutan ang nangyari sa engagement party nila. Kahit nasasaktan siya sa pambibintang nito sa kanya, ang malaman na matutuloy naman pala ang kasal ay masaya na siya. Mabilis lumipas ang 1 linggo at ito na nga ang araw na itinakda ng Diyos para sa pag-iisang dibdib nila ni Daniel. Ready na ang lahat. Simula sa simbahan at sa magiging sponsors nila. Kasalukuyang nagbibihis na si Bianca. Matapos siyang make-upan ng baking makeup artist. Hindi niya maiwasang mapahanga sa galing nito. Kahit siya ay manghang-mangha sa ganda niya, habang pinapanood ang sarili sa malaking salamin, alam niyang maganda siya. Pero hindi niya naisip na mas may igaganda pa pala siya. Dumating ang oras na pinakahihintay ni Bianca. Pagdating niya ng simbahan, agad siyang sinalubong ni Grandma at masuyong hinalikan sa noo niya. Napakasaya niya na makitang masaya ang matanda. Kahit na hindi sila magkapamilya, ay alam niya sa sarili niya na tanggap siya nito bilang siya. Dahan-dahan siyang naglakad sa aisle ng mag-isa. Masuyo niyang itinuon ang paningin sa napakagwapong lalaki na ngayon ay naghihintay sa kanya sa altar. Naka-coffee brown tuxedo ito na bagay naman dito. Naka-butterfly style ang haircut nito na gulo-gulo sa harap. Pero hindi may pagkakailang siyang nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Lalong-lalo na ang makakapal na kilay, napakatangos na ilong at mapupulang labi. Parang napakaswerte niya at siya ang babaeng napili nitong iharap sa altar. Dahan-dahang nagtama ang mga mata nila nang papalapit na siya sa kinatatayuan nito. Hindi may pagkakailang tumalon sandali ang puso niya dahil sa pinakawalang masuyong ngiti nito sa kanya. Alam naman niyang maganda siya, kaso kapag kaharap si Daniel, nawawalan siya ng confidence dahil sa kagwapuhan nito. Dumantay ang paningin nito sa balat niya mula sa off-shoulder bridal gown na siyang nag-i-expose ng kanyang kaputian. Biglang nag-init ang pakiramdam niya sa bagay na yun, hanggang sa dahan-dahang nalalapit na siya ng tuluyan kay Daniel. Mabilis nitong kinuha ang kamay niya at pinahawak sa braso nito.
Hawak ng kaliwang kamay niya ang bouquet niya na coffee copper themed na siyang tema ng kasal nila. Mabilis nagsimula ang seremonya. Hanggang sa pinakahihintay ng lahat ang sabi ni Father na, "You may now kiss the bride." Sa isang iglap ay kasal na sila ni Daniel. Kitang-kita niya ang pagiging awkward nito sa harap niya. Simula nung saki sa loob ng simbahan, alam niyang hindi ganun humalik si Daniel. Hinayaan na lang niya ang mga pangyayari at nag-decide na kalimutan ng tagpong iyon. It's their first night na mag-asawa, pero wala ito sa tabi niya. May inaasikaso daw itong napaka-importanteng bagay at hindi kayang maipagpabukas. Naglumikot sa isipan ni Bianca na maaaring may isang bagay na kinababaliwan si Daniel at marahil ay ang babae na yun. Hindi maaaring magkamali ang mga pictures na hawak niya ngayon. Marahas niyang pinunit ang litrato ng dalawa habang nag-uusap sa isang coffee shop. Marahil ay kilala na niya ang nag-iwan ng sobre na yon sa pinto niya. May hinala na siya kung sino. Agad siyang tumayo at pumuslit papuntang basement kung saan madalas si Daniel pumupunta kapag nasa mansyon. Matagal na niya itong balak puntahan, kaso hindi niya maunawaan kung paano makakapasok doon, sa kadahilan ng wala naman siyang nakikitang pinto. Madalas niyang sundan si Daniel nitong nakaraan, at kapag dumadaan ito sa basement ay bigla itong nawawala. Kaya ganoon na lang ang kuryosidad niya. Kung kaya, pagkakataon na niya para tuklasin kung ano man ang tinatago ni Daniel. Pinagmamasdan niya ang buong paligid, and the coast was clear, walang kalaban. Siniguro niyang wala ngayon sa mansyon si Daniel, hanggang sa makaramdam siya ng kakaibang amoy na mula kung saan. Hindi niya talaga kaya, kaya ibinalik niya sa dati ang pinto. Nasusuka siya sa kakaibang amoy na yun. Ewan ba niya at bakit parang naging masela ng pang-amoy niya. Wala naman siyang sakit sa ilong. Bigla-bigla ay parang nasisikmura rin siya. Hindi naman maaaring buntis siya dahil kakatapos lang ng... hanggang sa may maalala siya. Tama! Wala pa siyang nagagalaw ni isa sa mga ito. Hindi kaya... Napatakip siya sa bibig niya. Parang naduduwal na naman siya, kaya mabilis siyang nagpunta sa comfort room nila at sumuka, kaso walang lumalabas. Wala naman siyang sinusuka. Sadyang naduduwal lang talaga siya. Parang timang na napatingin si Bianca sa sarili mula sa kanyang refleksyon sa salamin matapos siyang makapaghilamos. Mula sa malapusong hugis ng kanyang muka hanggang sa mapupungay niyang mga mata, papunta sa cute niyang ilong. Kung may nabuo man sila ni Daniel, sana'y sa ilong nito magmana ang magiging anak nila. Pagka alas 3 ng hapon, naisipan ni Bianca na dalawin si Doc Raquel Mendez. Unang-una, kailangan niya munang siguraduhin ang lahat. Dahil alam niyang masakit umasa sa wala. Mabuti na lang at nakaalis na si Grandma kasama si Lindy. Sinigurado niyang walang makakaalam ng pag-alis niya at kung saan siya pupunta. "Saan po tayo, ma'am?" "Kay Doktora Mendez po." "Bakit po, ma'am? Masama ba ang pakiramdam niyo?" Opo, Mang Arnel. Parang inaatake ako ng hika ko." Kahit wala naman talaga siyang masama sa pakiramdam niya, kailangan niya lang talagang may mairason. Ayaw niya naman kasing ipagsabi dahil baka mali pala siya. Saka pinasibad na rin ito agad ang sasakyan nang makontento na sa sagot niya. Tumagal ng 30 minuto ang naging biyahe nila papunta sa klinik ni Dr. Mendez. Nagpaiwan na rin si Mang Arnel sa parking area ng Saint Medical Center. Kakapasok pa lang niya, humarap siya kaagad sa information desk. Isang circular table at may babaeng clerk na siyang abala sa mga client clinic. Nilapitan niya kaagad ito. "Good morning, andyan po ba si Dr. Mendez? May appointment po ba kayo, ma'am?" Agad kinabahan si Bianca kasi wala siyang alam na may mga appointment pala na ganyan at paano yan gawin. "Ha?" "She is my guest." Napukaw ang atensyon niya ng isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanya. Agad ang pagmumukha ni Jason ang nakatagpo ng maamo niyang mukha. Nakakunot ang noong sinuyod niya ito ng tingin mula ulo hanggang sa makinang nitong black leather shoes. Naka-white gown din ito at kitang-kita niyang Dr. Jason Medrano, surgeon. Sa nameplate sa may dibdib nito, may dala itong libro. Habang nasa bulsa naman ng white gown nito ang stethoscope nito. Hindi maipagkakailang gwapo talaga itong si Jason. Pero sadyang may kulang sa pagkatao nito na hindi niya maintindihan. "Hi Doc, sorry po." Hinging paumanhin ng clerk. "No problem." At sumenyas na okay lang ang lahat. Sagot nito saka siya pinukol ng tingin head to foot. Hindi may pagkakailang malaking tao si Jason.
May balbas ito at masasabi niyang napakatangos rin ang ilong nito. Naanimoy kamukhang kamukha ni Gabby Concepcion. Nakakapanghinaya nga lang dahil mukhang pangit ang ugali nito sa sapantahan ni Bianca. Sumunod ka sa akin. Utos nito at nagpatiunang maglakad. Para namang natulo si Bianca sa kinatatayuan. Kung susundan nga ba niya ito or mananatili sa kinatatayuan niya. Huminga siya ng malalim at napahawak ng matindi sa bag niya. Anong gagawin niya? Susunod na sana siya rito nang mabangga niya ang babaeng pamilyar ang mukha na naka-white gown din. Laking gulat niya nang makilala kung sino ito. Doc Raquel? Agad na paangat ng tingin ng babae sa kanya. Bianca, what are you doing here? Gulat na gulat ito na makikita siya ulit nito. May kailangan sana ako sa inyo, Doc. Tura niya. Okay, let's go to my office. Saka nagpatiuna itong naglakad. Parang napapapadyak si Bianca sa tuwa. Dahil sa malamang, matatakot lang siya kay Jason. At syempre, masela ng bagay na pag-uusapan nila ni Doc Mendez. Anong problema? Tanong agad ni Doc sa kanya nang makapasok sila sa opisina nito. Naupo ito sa swivel chair nito at agad siyang pinaupo sa bakanting silya sa harap ng desk nito. Masinop naman siyang naupo. Kasi Doc, para kasi siyang sinilihan sa pakiramdam. Something is telling her that she is not safe kapag nasa paligid si Jason. Bakit mo pala ako hinahanap? May nangyari ba sa inyo ni Daniel? Nakakunot noon na tanong sa kanya. Umiling siya. Wala naman po. Nagangat ito ng tingin sa kanya. Well, allow me to congratulate you. I'm sorry I missed your wedding. Oh, by the way, nasaan si Daniel? Bakit hindi kayo magkasama? Nakakunot ang noo ng doktora habang nakatingin sa kanya. I think I'm pregnant, Doc. Straightforward na sambit niya. Ano? Paano siya naging kampante at binuntis ka pa talaga niya? Doesn't mean you're married, dapat nagiging complacent na siya. Hindi niya alam kung saan galing ang pinagsasabi ni doktora. Nakakunot niya ang tiningnan ng aligagang si Doktora Mendez habang punong abala sa pagkuha ng pregnancy test kit. Pagkatapos ay pinahiga naman siya nito at nilagyan ng malamig na gel sa puso niya na hindi niya alam kung para saan. Hanggang makita niya sa monitor ang tila animoy, maliit na munggo na may pumipintig sa loob nito. Agad tumibok ng malakas ang puso niya. Is that their baby? Napakagat siya sa ilalim ng labi niya habang titig na titig sa monitor. Congratulations, Mrs. Medrano. You're 4 weeks pregnant. Totoo ba yan, Doc? Yup. It looks like a seed as for now, but it will develop into little Daniel or little Bianca eventually, kaya mag-iingat ka. Paalala nito. Agad umaliwalas ang buong pagmumukha niya. Hindi nga niya guni-guni lang ang lahat. Totoong totoo. Buntis siya. Matapos nilang makapag-usap ni Doktora, lumipad kaagad siya sa pinakamalapit na mall. Naisipan niya kasing biglang bumili ng mga gamit ng baby nila. Ewan ba niya, naging excited siya kaagad. Sa katunayan, marami siyang gustong bilhin para sa baby niya. Kahit singliit pa lamang ito ng butil, ay gustong-gusto niya na itong damitan at alagaan. Ganoon siya kasabik sa pagbubuntis niya. Pero paano kung hindi ito tanggapin ng asawa niya? Mapipilitan siyang buhayin nito ng mag-isa at higit sa lahat, magiging single mom siya. Napapailing ng marahan si Bianca habang hinihimas ang wala pang umbok na tiyan. Naisipan niyang bumili muna ng ice cream. Bigla siyang nag-crave nung mapadaan siya sa isang ice cream shop na madaraanan niya papuntang babies and infant section ng mall. Natakam na lang siya bigla, kaya ang dami niyang gustong kainin. Nag-order siya ng 1 litrong ice cream. Hindi niya alam kung dahil ba sa katakawan niya, pero bahala na kung sa paanong paraan niya ito uubusin. Hindi naman mawala sa kanya ang kaligayahan na nadarama ng sandaling iyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Daniel kapag nalaman na buntis siya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.